magpapahalaga ng marami sa ating kalikasan. At gumawa pa sila ng batas para dito. Kaya dapat pinapahalagahan nyo rin ito, ha? Kuya Eric, Bible story na po! Sige, simulan na natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa mabuting kalooban ni Jose sa kanyang mga kapatid. Napakaganda po na kasaysayan ni Jose, pati na po ang nangyari sa kanyang sambahayan. Ang natutuhan ko po sa kanya ay yung pagpapatawad po na iginawad niya sa kanyang mga kapatid sa kabila po ng kasamaang ginawa nila sa kanya. Oo, ganun nga. At pagkaraan ng pangyayaring iyon, namatay si Jose sa edad na 110 years old sa lupain ng Ehipto. At ito naman ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang aklat ng Exodo sa 1:5 hanggang 22. At lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay 70 tao. At si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan. At ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, "Narito, ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Haya't tayo'y magpakadunong sa kanila. Baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilaya sa lupain." kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Faraon ng mga bayan na kamaligan, na dili ibat ang Pithom at Raamses. Datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapuotan nila ang mga anak ni Israel at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at sa laryo at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Ebrea, na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Puwa, at kanyang sinabi, "Paghilot ninyo sa mga batang Ebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan. Kung lalaki, ay papatayin nga ninyo. Datapwat kung babae, ay inyong bubuhayin." Datapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, "Bakit ninyo ginawa ang bagay na ito? At inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki?" Sapagkat ang mga babaeng Ebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. at ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sangbahayan. At iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan na sinabi, Itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak,
at bawat babae ay ililigtas ninyong buhay. Lumago at kumapal na maigi po pala ang mga anak ni Israel na halos mapuno nila ang lupain ng Ehipto. Kaya lang po nakakalungkot dahil pinahirapan po sila ng mga Ehipsyo. Natatakot kasi ang Faraon na baka sa dami nila ay mawalan sila ng lugar sa Ehipto at baka nga sakupin daw ang kanilang bayan. Pero alam nyo, ang Faraon na ito ay hindi niya kilala si Jose at ang pinanggalingan ng lahi ng Israel. Kaya ganun na lang pagmalupitan ang mga Israelita. Ano po ba ang sumunod na nangyari, Kuya Eric? Pumayag po ba ang Diyos na maapi ang Israel? Magandang tanong yan. Bukas yan naman ang ating aalamin kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang ating kalikasan ay mahalaga. Kaya lagi natin itong alagaan at ingatan. Lalo na't ito ay nagbibigay sa atin ng pangunahin nating pangangailangan tulad ng pagkain at damit na siyang nilikha naman ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 1 at 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Kuya Eric, ano pong pag-aaralan natin bukas? Dahil tungkol sa awareness sa kapaligiran ng ating pinag-aaralan, pag-uusapan naman natin ang mga gawain sa pangangalaga ng ating kalikasan. Environmentalism ang tawag dito. Abangan niyo yan, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukog na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagpulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagang pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, magliliwanag na. Yan! Yan ay sa pagbabalik na! Yan ay sa pagbabalik na! Yan ay sa pagbabalik na! Kuya Eric, Bible story na po! Hindi ako pingi!